Ito yung kailangan nilang gawin. 30 minutes? That's right. Pagtapos na kayo, dapat ganito ang minutes nila. Ako gumawa niyan, 20 minutes. Paligidid lang. Diba kayo, boy? Ako. Uy, boy, ako gumawa niyan eh, di ba? Ito lang yung kakatin natin, gilid. Oo. Di ba? Kakayanin. Kakayanin, di ba, bro? Well, you know, as usual, sa larong ito, sa weekend getaway na to, kapag hindi nyo natapos ang travel mission nyo, kayo ay babalik sa inyong bahay. Malapit lang ang bahay. Di pero, kaya ba? Kaya. Right, Butch? Kaya. Time starts now. Ano kaya ang magiging hatol sa coconut tree carving ng ating warriors? Ang tanong lang po, ang magiging sagot na hinihingi ko sa inyo, pasa o hindi pasa? Mang Boy! Ang imbensyon ng cellphone! Ang kauna-unahang cellular phone. Iukitang imaing ito sa kahoy. Teamwork na rin. Una, siya pinag-uwit ko nung pinaka-pattern. Tapos, tinira ko na yung pag-uukitan. Yun. Para hindi na rin kami mahirapan. Salita kami humawak, tsaka pumukpo. 22 minutes left. Minutes left. Kabila. Dito. Ito. Pinakita ko eh. 3 minutes to go. 3 minutes to go. I still have time. Pangit mo ito. Pangit ang gawa ng pinsan niya. Sinabi niya yon mismo sa camera. Pangit ang gawa mo. Mag-away na ba sila? Ito na ba ang katapusan ng kanilang relasyon? Magiging mapait ba ang kanilang relasyon dito sa Paite? 2 minutes to go, malalaman na natin. Tay, sa tingin nyo, kumusta po ang kanilang trabaho? Okay na po yun. No comment. Sabi niya, parang mga Jedi Master. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paet up! Mang Boy? Naramdaman ko ron, sabi ko, parang si Mang Boy kasi yung maghahawak talaga sa amin ng nasa salita niya talaga yung pumapapatuloy kami, kaya... Ano sa tingin nyo? Gawa ba to ng tao? Kung hinatkat ng daga? Ang magiging sagot na hinihingi ko sa inyo, pasa o hindi pasa? Parang nailing-iling siya nung una. Wala na. Uwi na kami ng Cavite. Hindi na namin maano yung mission. So, pasa nga ba? Pasa? Pwede. Boys, congratulations. Kinabahan din ako. Kasi parang napakahaba lang talaga pinag-usapan namin. Ay, yakapin nyo na yan. Yakapin nyo na yan. Mang Boy, maraming salamat. Travel mission number 1, accomplished, boys. Bago tayong mamawis, lumabas na tayo dito. Mang Boy, maraming salamat. Okay. Travel mission 1 accomplished. Taong 1981 nang itinalaga ng National Historical Institute ang Nagcarlan Underground Cemetery bilang isang National Historical Landmark. Then why is it historical? Way back 1896,
the revolutionary leaders of Laguna used the underground portion as their secret meeting place. The place was formally opened to the public as National Historical Landmark on September 20, 1986. And from that time, the government maintains the place. Bali yung magpunta kami sa ilalim, kinuwentuhan niya kami na walang pwedeng pumasok sa pinakailalim na yun. Kundi yung pari lang talaga. Kasi sabi niya nung pag may namatay doon kasi, may procession din daw na pinupunta doon sa harap ng sementeryo. Pero hindi raw nila nakikita yung mga pari nung araw. Sa loob Tapos yung pala, yung mismo na palang iniiwan lang yung kabaong doon sa ilalim. Tapos sabi raw ng mga ng mga matatanda, kukunin na lang doon ng pari yun, tapos pari na lang doon yung mag-ano. Kaya nagtaka kami. Parang, wow, ganun pala nung araw. Ang Laguna rin pala, hindi mayaman din pala sila sa historical places, gaya sa Cavite. Kung parang parehas lang din yung Cavite at Laguna pala. Pareho silang historical places. Dapat marunong kayo magluto para sa girlfriend nyo. Pantigma ko pong sinampalukan. Oo, Bulacan yan. Isang hamon sa kusina ang haharapin nyo, Weekend Warriors. Sinampalukang manok, sa Tagalog. Bulacan yan. Bulacan. Ito Ako, naman. maraming klase po. Marami. Kaso all fried. Fried lang. Malalaman na kung uurong ba kayo sa travel mission number 2. Getaway. Libre sakay, round trip. Sa GNTV pasabay. Lalarga na. Sabay naman ang San Pablo. Kapag gusto mong mag-relax at mag-unwind, may isang lugar na dapat mong puntahan. Walang iba kundi ang Casa San Pablo. Hello, welcome to Casa San Pablo. Ito ay isang native culinary na ino-offer din ng Casa San Pablo. Na ngayon ay ituturo ko sa inyo ang ating lulutuin. Ang tawag dito ay kulawo. Kulawo? Kulawo. Oo. May native dealer kasi ng San Pablo. Tapos, ang una nating gagawin ay iihaw ang talong, dadali natin doon, tapos iihaw natin. Tapos pag iihaw, lumambo. Ano naman ang favorite nyo iluto? Opo. Dapat marunong kayo magluto para sa girlfriend nyo. Pantigma ko pong sinampalukan. Maraming klase po. Marami. Kaso all fried. Fried lang. Yung isa, mag-ibig ng bawang. Ako na lang po. Yung isa ay... Kasi tatanggalin na lang yung parang nakaano siya. Ang lakas mo. Bilisan daw yan. Bilis. Go. Mga nag-chopping board mo sa akin. Pagkatapos madikdik at mahiwa ang bawang at sibuyas, balikan naman natin ang inihaw na talong. Mamaya, babalik ko rin natin. Marami po po. Tama na Ang yan. init po. Ito na lang. Aba, iba rin ang teamwork niyo, Warriors ah. King. Ayan lang po yung usapan. Pwede na ako maging host ng Kitchen Superstar. Tanggalin ko po yung isa. Ano po ba? Parang torta lang.
Hindi na po yan. Ano yan? Pwede yung tikman yung gawa niyo. Alam ko luluto pa. Hindi na. Yan na yun. Ganun niya kasimpleng gawin. Ang mahirap lang doon yung mag-toast tsaka yung mag-ihaw ng talong. Ganun lang pala yun. O pagkatapos, yun yan, instant. Pagkain na siya. Walang kolesterol. Tikman niyo na. Tikman niyo ang inyong Wala na po kayo. Nakakain ako. Bakit ako? First time ko yun. Bali nung nagulat ako, pati ako ganoon. O sabi natin, tikman nyo. Nung tinikman ko, ayos din naman. Kung panapad din ng lasa, masarap din siya. Sarap. Sarap. Masarap yung pagkakaluto namin ng kulawo. Dahil masarap sa pakiramdam dahil kami yung nagluto. Matikman nga itong pinaputok na tilapia. Sarap. Yan, dessert. Sa bayan ng Victoria, matatagpuan naman ang specialty na hindi na kailangan ng kanin. Ang kinulob na itik. Oh, sayo puwet. Perfect. Juicy, no? Makaraan yung chibugin ng mga itik. Maghanda na kayo, Warriors, sa mas maaksyong eksena nyo kasama ang mga yan. Ito na, ang inyong next travel mission. Welcome to Victoria. Bukod sa Pateros, ito rin yung kilala bilang nagpapalaki sila ng mga itik. At syempre, sikat din sila sa itik na balut. Yan. Alright, so ito ang inyong magiging travel mission number 2. Manghuli ng dalawang iltik in 10 minutes. Isa sa inyo ay ipipiling at magiging tagahuli. Ang isa ay tagapagbigay ng direksyon. Ikaw blindfold ka. Oo na. Ikaw na. Ako na lang magbigay ng direction. Sige. Siya na agad ang mag-blindfold ko. Kasi di ako marunong manghuli ng mga manok eh. Ito magaling siya doon. Dalawang itik in 10 minutes. Watch. Right? 3, 2, 1. Habol. Yan. Diretso. Okay na okay ako rito. Kaya ko to. Kaya nung pwersa ko agad, parang dinidepensahan ko yung ibinuka ko maigi yung mga galamay ko para sa gagamba. Para kung may dumaan man, mararamdaman ko at mablot ko agad ng mahawa ko siya. Kaya pag huli ko, dalawa ka agad. See, I told you! Ang dali-dali! Game on! Ladies and gentlemen, travel mission number 2! Ba't ako pahinga, Paul? Tawag sa ikalang mo kasi, ba't ako hindi nangangalay? Napapagod lang. Ang sa loob ko, game is over na ako nun eh. Talagang hindi ko na talaga kaya, binuhos ko na talaga lahat. Ang imbensyon ng